74 na araw na lang po bago mag-eleksyon 2010. Base sa pagsasaliksik ng GMA News Research, lahat ng mga kandidato sa makapresidente may mga negosyo sa iba't ibang mga sektor at mga industriya. Hindi na kasama sa ginawang pag-aaral si Vitaliano Acosta dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Hindi naman po labag sa batas ang pagkakaroon ng negosyo ng isang opisyal ng gobyerno. Huwag lang magkakaroon ng tinatawag na conflict of interest. Yan ang special report na tinutukan ni Pia Arcangel. Base sa mga datos mula sa SALN at sa Securities and Exchange Commission ng SEC na nakalap ng GMA News Research, makikita ang mga interes o naging interes ng 10 presidential candidates sa lupa, sa pagkain, sa entertainment, sa minahan, sa buy and sell at kung ano-ano pa. Pero ang karamihan sa kanila sa negosyo ng real estate tumaya. 6 na presidential bets meron o nagkaroon ng business interest sa real estate. Sina Noynoy Aquino, Joseph Estrada, Richard Gordon, Jambi Madrigal, Gilbert Teodoro at Manny Villar. Kahit nga ang mga kamag-anak ng 7 kandidato sa pagka-presidente, sa real estate din meron o nagkaroon ng koneksyon. Ayon sa isang financial expert, di nakapagtataka na ito ang madalas na pinapasok na negosyo. Sa Pilipinas kasi normally kailangan may property. It shows stability, di ba? It shows na may pera ka na. Ang sumunod na pinakapopular na negosyo sa mga presidential candidate, food and beverage industry. 5 sa kanila, meron o nagkaroon ng koneksyon sa negosyong ito. 3 naman ang pumasok sa health, wellness at recreational facilities. 3 rin sa kanila sa mining industry naman. At ang 4, konektado sa mga holding company. You can expand rapidly because separate yung ownership ng holding company, separate din yung mga subsidiaries and that holdings or shares of stocks na hawak ng holding company can be used as a collateral. Base sa lahat ng nakalap na datos ng GMA News Research, ang pamilya Estrada at Villar ang pinakaaktibo sa mga negosyo. Ang pamilya rin nila ang may pinakamalawak na interes at koneksyon sa iba't ibang uri ng mga negosyo. Kung Office of the Ombudsman ang tatanungin, mahirap daw sabihin kung aling mga negosyo ang maaaring pagmula ng korupsyon. Hindi naman natin masasabi na immediately ay susceptible sa corruption ng isang kandidato na mayroong mga interest sa real estate, sa mga land holdings, sa mga kumpanya. Dahil kung tutuusin, hindi labag sa batas ang simpleng pagkakaroon ng negosyo ng isang opisyal ng gobyerno. Ang sinasabi lamang ng batas ay iwasan ang magkaroon ng tinatawag na conflict of interest at all times. Kung ikaw ay miyembro o may pag-aari ng isang korporasyon na nagkakaroon ng conflict of interest sa iyong katungkulan, ikaw ay mag-resign or mag-divest sa korporasyon na yun. Mismo ang Office of the Ombudsman ang magdedesisyon kung meron nga bang conflict of interest o wala. Pero ngayon pa lang, may payo na ito sa mga kandidato. Kailangang isiwalat nila sa kanilang statement of assets, liabilities, and net worth, and financial and business connections. Yung tinatawag na SALN. Ngayon papalapit ang eleksyon, paalala sa mga botante, maging mapagmasid at mapanuri sa bawat kandidatong iboboto. Ito raw ang makakatiyak na hindi masasayang ang inyong boto. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.